At eto na nga, nakapasok na kami ng Infanta. Medyo nabuhayan ako dito pagdaan namin doon sa Arco. Ba talaga ang pakiramdam kapag first time mo sa isang lugar? Nakakabali talaga ng liig. Paglano namin, pagkarating magpapahinga na. Tapos kinabukasan na kami magpipishing. Pupuntahan namin yung spot ni Kahuey. Ang favorite spot niya sa barangay Pinaglapatan. Ay mula Atimonan, Quezon, dumayo kami ng Real hanggang Infanta upang masubukan ang mga fishing spot ng mga iniidolo kong content creator na angler na nagmula sa bayan ng Infanta. Walang iba kundi si Dalaga. Ganda na yan. At ang nag-iisang Kahuey. Kay Huwey! Dali amo mo, ha? Zup! Ako nga pala si Les. Tara, samahan niyo ako sa bawat journey ng mga trip ko sa buhay. Naniniwala ako na we only live once, kaya gawin nating special at memorable ang ating bawat araw. Ano? G? G! Welcome back sa part 3 ng ating Atimonan to Infanta fishing trip. At nandito na nga pala kami sa spot ni Kahuey sa barangay Pinaglapatan. Pagdating namin ay agad kaming umakyat sa ibabaw ng flood control project na to. At ganitong view nga ang tumambad sa amin. Dito ay talaga namang namangha ako sa aming nakita. Maganda yung pagkakagawa ng riprap ng flood control. Dito ay makikita mo ang kagandahan ng Agus River. Matatanaw mo din ang nagagandahang bulubunduki ng Sierra Madre. Dito lang yan sa may General Nakar. Ayon sa Google Maps, itong Agus River ay nagsisilbing boundary ng Infanta at ng General Nakar. Lumipat pala kami ng pwesto. Hindi kasi kami pwede doon sa una namin pinuntahan kasi ongoing pa yung pagkakwari doon. Kaya lumipat kami sa pinakandulo ng flood control. Pagka-check namin sa lugar, napagpasya namin na dito na lang pumwesto kasi maganda naman yung spot. Kaya nag-set up na agad kami. Sinking Mino pala yung una kong ginamit dito. Kasi sa mga content na napanood ko kay Kahuey, effective to mga ganito. Gumagamit pala ako ng fishing snap. Magta-trial and error pa kasi ako. Kasi yung plan B ko kapag walang kagat sa Mino, magsusoft bait ako. At nang makatapos na nga ako mag-set up ay wala na akong sinayang na oras. Naghagis na agad ako. First cast ko nga pala dito, walang kagat. Maganda pala yung weather condition nung nag-fishing tayo dito. Sakto lang yung init at hindi naman ganun kalakas yung hangin. Perfect timing din kasi hibas tayo dumating dito. Medyo matagal din pala yung pag-retrieve ko ng line dito. Kasi malayo talaga yung tapon ng lure natin. Na-achieve lang yun pag maganda yung tono ng setup mo. Dapat medyo mahaba yung fishing rod mo at saka nakapass yung action nito. Sa pang factor, dapat manipis din yung line mo. Tsaka dapat naka-shallow spool yung reel mo. At syempre, dapat maganda yung pagkaka-design ng lure. May mga lure kasi na kahit mabigat, malapit lang yung tapon, lalo na kapag medyo malakas yung hangin. Disclaimer lang pala guys, lahat ng sinishare ko sa inyo based on my own experience lang. Nakailang cast pa nga pala ako dito, kaso wala talagang strike, kaya nagdesisyon ako magpalit ng kulay ng lure. Nagbabaka sakali na kapag pinalitan ko ng mas matingkad na kulay, mapansin na ito ng mga isda. 6.5 grams pala yung ginamit ko dito. Tapos chinek ko yung action niya kung maganda ba siya lumangoy. At positive, maganda siya lumangoy sa tubig. Nagcast lang ako na nagcast, subalit di pa rin tayo pinalad. Wala pa rin talagang strike, kaya wala nang natitirang ibang paraan kundi execute yung plan B. Gumamit na ako dito ng soft bait. Para sa akin, anti-zero talaga to. Ang downside lang nito ay mababa na yung chance mo makapagpakagat ng mamaw. Yung setup ko pala dito, nilagyan ko ng isang sabiki para magmukhang may hinahabol yung soft bait ko. At hindi nga ako nagkamali sa pag-switch sa soft bait. Dito ay nakakaramdam na ako ng mga strike. Pansin ko din na meron ng mga humahabol. Medyo binilisan ko lang yung action ng pag-retrieve ko. At hindi nagtagal, tinamaan ko din yung strike. At sa wakas, sa tinagal-tagal, nakapagpalan din tayo ng isda. Talakitok pala ang tawag dito sa isdang napalan natin. Hindi man natupad yung target natin na makahuli ng mga agat. Pero thankful pa din kasi hindi tayo na zero. Napatunayan na naman natin na wala sa mahal ng setup yan. Tulad nitong fishing setup ko na to, budget milan to. Tsaka kahit masiro man, tingnan mo naman tong view na to. Worth it pa rin yung dayo natin dito. Dito pa lang sa napuntahan nating spot, panalong panalo na. Pagkatapos ko nga makapagpalan ng talakitok, sa di inaasahan sumabit yung soft bait natin. Pero sinubukan ko pa rin tong i-retrieve. Nagbabaka sakali nabibitaw to sa kanya sinabitan. Buti na lang nabawi ko pa. Sa susunod na video, lilipat kami ng spot. Sinulit namin yung maghapon na pagpipishing dahil sigurado kinabukasan uuwi na kami. At sa wakas matutupad na yung pangarap ko makapag road trip sa Marilaki. See you next video. Peace out.